are present at our Inline Media Conference that our movie will be showing nationwide starting March 5, 2025. And please help us spread the word using our official hashtags, hashtag InlineAim and hashtag InlineAim Media Conference. Alright. InlineAim, and obviously it's a big budgeted movie, no? Napakaganda, ang laki-laki. McCoy, sabi niya, pakaswerte mo, ang bongga. Kung sa FPJ's Batang Quiapo, kinasusuklaman ka. Dito naman talagang, syempre pari ka, di ba? Ito raw ba ay pambawi kung paano ang sama-sama mo dun sa TV series. Pero dito, syempre pari ka, ikaw napakabait mo, di ba? Kita mo? Hello, okay na. So, salamat. To be honest, totoo naman talaga pambawi din to talaga din sa mga hindi nakakilala sa akin personally. Pero masabi ko din pambawi din sa mismong life ko ngayon. Kasi 2 years na lang ako nasa BQ, sa Batang Quiapo. Talagang ma-imbibe mo talaga yung character. Kaya nung dumating tong InlineAim, na-balance din yung paano ako tumanaw din sa buhay ulit. At totoo, kasi syempre pag gumawa ka ng character, minsan ididiin mo talaga sa pinaka-low mo at ika-character mo talaga sa buhay mo. Kaya nakatulong dito sa akin na mabalance kung ano meron na nararamdaman ko. Minsan pagka syempre sa bilang David sa Batang Quiapo, mabigat talaga. Ito, ibang bigat to, about faith, about God naman to. Kaya ang sarap sa feeling na merong ganitong project for me. Yeah. Actually, interesado kami malaman, nahirapan ka doon sa transition. Kasi you're doing Batang Quiapo at the same time na ginagawa mo to, di ba? Ng InlineAim, nahirapan ka sa dalawa. Yes po. Mentally, lahat, physically, kahit nga spiritually din po, sa totoo lang, ang hirap. Kasi ibang tao, the same time, totoong tao si Father Rowe. At napaka-importante na hindi magkamali sa mga bagay-bagay, hindi lang sa eksena, kung paano din gumalaw. Kaya mabuting inaral talaga namin na sa tulong din tulong ng Great Star sila, si Sir Cesar na nabigyan ako ng pagkakataon, tsaka ni Direk Romel, na mapagandaan to. Pumunta pa kami dito mismo, nagkaroon ako ng parang tinuruan ako paano mag-misa, paano maging isang Father Rowell, paano isang maging misyonaryo na pare. Na isa sa pinaka-natandaan ko na bababa ka sa pinaka pagkatao mo. Kasi kami, as an actor, syempre, tuwatig mo sa point na artista kami, na feel namin, kilala kami na lahat. Kaya nga po pinagwalis ako doon sa ginagawa sa akin. Parang feel ko na sa baba ka, wala ka dapat ikayabang, i-pride. Yun yung mga ganong bagay nakatulong sa akin sa pelikula. Kasi bilang pare, alam natin ang pagiging pare napaka-solemn. And hindi siya basta-bastang nakakagawian ko. Kaya mahirap po talaga. Yeah. Pero yun, excited na kami for March 5 kasi sa trailer pa lang kitang-kita namin na very Father Rowell ka and hindi si David, no, ng Batang Quiapo. So, diyan pa lang congratulations. Pero eto, syempre, si JC De Vera, JC, ikaw yung head ng Rebel Group, tama ba? Yes. Oo. Ang character ko dito si Gaddafi Janjalani. Yeah, okay. Yan, kitang-kita, no, talagang, knowing yun naman from the very start naman, magaling kang actor talaga. Pero eto, ang maganda, no, hindi ka hesitant to accept yung mga ganitong klaseng role. Siyempre, kontrabida ka dito, lalabas, di ba? Pero, ikaw, every role yata for you is talagang challenging, di ba? Hindi ka basta tumatanggi dahil kung hindi ka yung bida, di ba? Pero yun, paano mo inatake yung role mo as the Rebel Group leader? First of all, gusto kong syempre magpasalamat kay Direk Cesar, kay Direk Rocket for this wonderful opportunity. It's not all the time naman kasi na I get to play these kinds of roles, di ba?
syempre nasa mainstream ako. For the longest time, I've been doing yung mga series sa TV. And tama ka, Tito Jun, hindi ako nakakakuha talaga ng mga kontrabida roles. So this time, it's a very, very nice opportunity for me to play yung ganito klaseng role. It can add up dun sa resume ko sa aking career na alam mo yun, once nakagawa ko ng ganitong character. Yes, mahirap. Yes, it was challenging. Pero in-embrace ko yun fully. And knowing naman na, alam mo yun, kasi as an actor naman, nararamdaman namin once na nabasa namin yung script, if kukunin namin to, tatanggapin namin tong ganitong klaseng character. And nung unang pinresent pa lang naman sa akin, hindi ako nagdalawang isip talaga. I really wanted to do the role. And ako pa mismo yung nag-follow up sa kanila na ano na ng status nito. Kasi gusto ko talaga siya gawin. And on top of that, yun nga, gusto kong makatrabaho rin si Makoy at si Kuya Mon. And first time ko makatrabaho si Direk Cesar and si Direk Rocket. And masarap talaga makatrabaho yung mga first time kasi nakakadagdag ng ng excitement and ng bagong flavor sa pagganap mo ng character. Yeah. Pero syempre, we'd like to congratulate you, no? Kasi isa ka sa mga prime actors na hindi takot tumanggap ng kontrabida role. Yeah, so congratulations sa inyong lahat. Has it in any way changed kahit paano your faith or your relation? Ay, sorry, lapit na lang po. Sana, sorry po, di po kita marinig. Sorry po. Ayan. Thank you. Hi again. For Makoy or any cast member, pero syempre ikaw yung si Father Gallardo. Has this film, working on this film, the story, getting to know the story, I'm sure, has it in any way influenced or changed how you see your faith or your relationship with, God? Of course po. Yung faith na bago ko gawin yung pelikula nito, mas lumawak. Sabi ko nga din sa isang interview, yung faith na naramdaman ko ngayon, yung dating ako din na hindi pa ako nag-artista, na yung bata kasi ako, nagsisimba ako para lang makapasa sa school, na magkaroon lang ng simpleng gusto ko lang sa laruan. Yun yung mga bagay na napaka-genuine sa akin. At ngayon nararamdaman ko ulit, pero sa ibang paraan na mayroong isang taong na akong ginagampanan. Kaya ngayon sabi ko, akala ko sobrang faithful ko na pala sa person. Pero nung naranasan ko at nakita ko kung ano dinanas si Father Roel, karang grabe, meron pa lang isang tao na willing sacrifice yung sarili niya. Hindi lang para lang sa sarili niya. Kaya niyang i-sacrifice, kaya niya i-sacrifice sarili niya para sa ibang tao, para kay God. Yun lang, mas tumibay, mas lumawa, at mas natutunan kung paano maging isang Katoliko para sa akin. Thank you. Has this film changed your belief in any way? Yes. What's your name again? Sorry. Anna, thank you for that question. Actually, while doing this film, gusto ko yung nominate talaga ako. Pinag-uusapan namin yun while filming this project. It was a spiritual battle, portraying this role. Kasi kung aalalahanin natin, totoong nangyari ito, hindi lang siya fiction. It was a spiritual battle because kung iisipin mo, how can a good God allow these things to happen? How can a good God allow injustices to happen? Pero nung sinunod namin yung huling eksena, ay baka ma-spoil. Pero napakita namang may... Are you guys ready for the spoilers? When we shot the last scene, nasagot ng Panginoon yung tanong ko. Kasi mga ilang buwan din namin ito shoot eh. Alam to ni Direk Rocket din na pati yung Aya, kino-question na tuloy yung Panginoon. Lalo na nakilala ko rin yung ginagampanan kong role. Pero ang sagot dun talagang
I don't know kung naniniwala kayo, but it's really salvation. It's the hope that only God can give. Hindi man sa lifetime na ito, pwedeng sa kabila, pero sino ba ako para i-question yun? At ramdam na ramdam ko yun nung huling eksena namin na naligtas kami. Kaya hindi man natin siya masasagot, but we'll find it in our heart through faith. Because definitely, we follow God through, not by sight, but by faith. Thank you. Thank you. Konsepto nito since ang mga pelikulang ginagawa mo, sa Marawi, tapos kay Mayor, tapos ngayon Heto, paano ito nagsimula yung konsepto na tungkol naman sa pare ang gagawin niyo po? Your question about why I always do true-to-life films is because I was once a journalist and still a journalist up to now. I was once a reporter of ABS-CBN, was kidnapped by the Abu Sayyaf in the mountains of Volo during the time of Charles Walton, an American linguist. Nirelease, kasabay ng release ni Charles Walton, nirelease din ako. And having been assigned in the different coverages during my stint as an ABS-CBN reporter, as news manager, as Mindanao News Bureau Chief, I see the beauty of life, the challenges that lahat ng mga victims ng mga kidnappings, military and Abu Sayyaf encounters, paano sila nabuhay, nagpatuloy sa pamamagitan ng tulong ng kahit na sinong gustong tumulong para lang mabuhay. I'm a witness of all these things, atrocities in Mindanao, being a Mindanaoan. That's the reason why all my stories that came out are based on these situations. Nakikita ko kasi doon yung pagiging isang nabigyan ng misyon ng Panginoon. In this life, we all have our missions. And I just don't know why, kahit napakamahal ng pelikulang ito, talagang may nagtutulak sa akin, tapusin mo to, gawin mo to. Kunin mo itong mga cast na ito that can help you, and Direk Romel and my staff and great Sergeant Father, Ama, everybody. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng hugot, but there's somebody really pushing me, tapusin mo ito, tapusin mo ito. So, it's a mission for me. And I'm happy to be part of soon maging saint na si Father Ruel. In Mindanao, we're all celebrating. On March 1, we'll have our premiere there. Everyone in Basilan and Zamboanga Peninsula will be invited. The military, the hostages, all those who became part of my advocacy for peace, dadalo po silang lahat. And I hope that this film could really inspire the Filipino people sa lahat ng mga nawala ng pag-asa, since we are celebrating the Jubilee year for the Catholics with the theme Pilgrims of Hope, Missionaries of Faith. Ito yung isang pelikula na sa gitna ng nararanasan natin ngayon, pinagdadaanan, hindi natin alam, politika, ekonomiya, lahat-lahat na kung saan tayo kakapit. Ito yung pelikula na mag-i-inspire sa ating lahat. Okay, thank you, Direk. You advocate for peace, and you mentioned earlier na you also had your own, experience. I wanted to know, since you're into real life stories, how did you ensure that the film will be authentic to the real life events that the film is portraying? Thank you for that question. Great Star Media Production is into making stories, factual stories, and in doing so, we see to it that we have a lot of researchers. The story of Father Ruel kidnapping was documented,
And we saw to it that our researchers can go back to Basilan and talk to the hostages, the survivors, the families, the Armed Forces of the Philippines officers who joined the rescue operations, specifically Lieutenant Dilag, who received the Medal of Valor award during the time, and Colonel Bacala, Lieutenant Bacala. And we also request the Clarician representative to be with us during the shoot, so that piece by piece, no, they can tell us ito ba talaga nangyari, anong mga nangyari. And because also of the testimonies of those who are involved in Basilan during the crisis management committee meetings, yung mga local officials doon, napagtagpi-tagpi lahat ang mga data at mga totoong nangyari. Of course, ang family ni Father Roel Gallardo has also their facts, and through the reports of the media before, different media, and yung pinagtagpi-tagpi na mga kwento and investigations conducted by the Catholic Church, nabuo itong film na ito. Thank you po. Additional question na lang. I'm not sure if you had a hand in selecting the lead character. So, I just wanted to know, ano po yung mga characteristics ni McCoy that led him to playing the lead role? Sabihin ko ba na hindi ikaw first choice? Actually, totoo, hindi si McCoy ang first choice. He's the third choice actually. But when we decided, kasi kailangan namin mag-start, McCoy is in part of that list, and we reviewed his TV shows and lahat ng mga reviews sa kanya. So we finally decided si McCoy na, because si McCoy is one artist na talagang gagawin para sa pelikula. I was so touched and couldn't believe na inihian niya ang kanyang sarili. There was one scene na ihian siya ng kanyang mga kidnappers, and for him to feel na talagang kawawa siya, at siguro iniwasan yung ihi ng iba, yung ihi niya na ang ginamit niya. Hindi siya maarte. Imagine, may flu noon, may phlegm si Mon Confiado, at nung binugahan siya, talaga ang laki-laki ng lumabas kay McCoy. But for him, mas maganda yun, no? Nakita ko sa kanya before kami nag-shoot, talagang pinag-aralan, at walang reklamo kahit nabugbog na siya masyado, because there's this torture scene. Father Roel Gallardo was tortured after he refused to renounce his Catholic faith, was killed. So nakita mo dun yung hirap na dinanan ng aktor, at gaano kabangis yung mga artistang gagamitin like Mon Confiado, JC De Vera, na talagang kawawang-kawawa si Father Gallardo. Hindi ba iwasan na may mga umiiyak during the shoot, kagaya ng mga pare na nag-witness dun sa shoot, dahil narinig ko parang they felt some guilt na wala sila sa tabi ni Father Gallardo nung nangyari na yun. Ang daming emosyon na nabuhos during the shoot. So McCoy, I believe, is the right actor to portray the character of Father Roel Gallardo. And to me, he's one of the greatest actor now in Philippine cinema. Baka pwede ka ng reaction from McCoy. McCoy's reaction regarding that? Sa first choice po. Yun nga po, totoo po yun, nag-meet lang po kami
direct sa isang event. And sabi nga niya sa akin, isang big, malaking artista na as in ganito lang, ito yung artista na yun na ang talagang mag-oo na dapat. So sige po, ako mag-lead po niyan. Noong una, di ko po siniseryoso kasi baka po kasi nasabi lang o kaya alam ko hindi matutuloy kasi ang tagal na. So nung tumawag nga po sa akin na ako na yung gaganap, sige po, gawin natin. Nung nalaman ko pong pare ang gagampanan ko, kailangan ko talagang aralin, hindi from scratch. Kasi nasa point ako ngayon na may ginagampanan ako ibang character. And 360 ang gagawin ko. Kaya sabi ko, direct, sige, gawin natin kung ano lahat ng pwede ko makakaya. Kaya ultimo lahat na pagpupunta na ako ng script reading, magpapari ako ng damit, magsasalamin ako. Kasi hindi madali na may ginagampanan ako isa, tapos ang gagampanan ko isa, ngayon itong bilang pare, kabaligtaran, 360. Andun yung commitment talaga. Siguro, syempre, gusto kong, aminin natin, trabaho. Kailangan natin trabaho. Gusto kong magkaroon ng trabaho. Hindi ko na naisip na maging malaking artista ako. Kaya, binigay sa akin itong project na ito, yung tiwala na bibigay sa akin. Ayoko yun ibalik ng kalahati lang, ng konti lang. Hanggat maaari may balik ko siya ng mas malaki pa. Kaya sa mga ganung bagay, ano ba naman yung sa EA or sa Plema? Para sa akin, totoo nangyari to sa isang tao. Bakit ba ako mag-iinarte? Isang aktor lang ako. Nagampanan to ng isang totoong tao. Doon ako nagagaling. At nagawa ko yun sa buong tema ng pelikula, which is faith. Kasama ko din talaga na, kaya ko to, Father Ruel, tulungan mo lang din ako. Ayun, hanggang natapos na po namin yung pelikula at di ko rin expect na ganun pala taga-kagrabe ang pinagawa sa akin ni Derek. And I'm very thankful na nalagpas ako yung limitasyon ko na yun. And hindi ko to magagawa din dahil kay Derek, kundi rin sa mga kasama ko dito ngayon. Si Kuya Mon, Kuya JC, kahit di kami nagsena na dyan, pero si Jerome nandyan. Lahat sila, binibigyan nila yung best nila. What if pa ako na magbibida ulit? Panibagong, ngayon lang ulit ako magbibida, kaya ano ba na ibigay ko yung pinaka-150% ko. Yun lang, at dagdag na rin po talaga na lagi sinasabi na kang direct na ito rin ang pwedeng daan para magkaroon ng awareness ang tao about kay Father Ruel patungo sa beatification niya. Ang sarap sa feeling doon na ako'y magiging mukha pressured pero mas nangingibabaw sa akin yung faith. Until now, papalabas ng pelikula, sabi ko, sana maganda, sana magkaroon ng kaalaman ng mga tao. May isang Father Ruel Gallardo na Pilipino na nagbuhis ng buhay. Hindi lang para sa sarili niya, kundi sa lahat ng tao. Ultimo, sa buong bansa. At sa buong Katoliko na sa mundo. Thank you very much. That mention mo daw na In Thy Name is even better than Green Bones. That this movie is better than Green Bones. Na-mention ko na mas maganda ang In Thy Name than Green Bones. Yeah. Wala ako. Although totoong maganda ang In Thy Name, pero wala naman akong binabanggit na mas maganda kasi hindi pa siya napapalabas, kaya hindi pa natin mahuhusgahan ang In Thy Name. Although, may pulong lang kasi sa akin na nasabi mo yun, but anyway. Hindi. Although, ang In Thy Name ay pinaniniwalaan kong maganda, definitely ang Green Bones, although hindi ko rin napanood yun, at hanga din ako sa pagkakagawa nila, ang direktor, ay kaibigan ko din si Direk Zig. Magkaiba sila ng tema, magkaiba ng
ipinapahiwatig. Ito kasing In Thy Name tungkol sa faith. Hindi lang ng mga Katoliko, kung hindi ng mga kapatid din nating Muslim. Yung character namin ni JC dito ay, kumbaga ang pelikula ay hindi lang naman one-sided na nakapabor lang sa mga Katoliko. Pinapaliwanag din dito sa pelikula kung bakit nagkaroon ng mga teroristang kapatid na Muslim. So, magkaiba ang Green Bones at In Thy Name. Siguro malilingin na rin. Mali yung reliable. Hindi ko gagawin yun sa kapwa gumagawa ng pelikula. Baka na lang, misquote lang. Anyway, for the whole cast na lang, generic question kasi sabi magtanong daw to everybody. Kung buhay pa si Father Ruel, anong gusto niyong tanong sa kanya? To ask Father Ruel Gallardo in real life. Okay, yeah. Siguro I have seen the trailer kasi meron kaming reaction trailer mamaya sa after. Anyway, the line was I think if I'm not mistaken, it was if yung faith niya wavered or nawala in spite of everything that's going on. So I guess kung buhay pa si Father Ruel, I would ask him, was there any moment or any doubt na or gaano kalaki na nawala yung faith niya, and would he still question it after everything that siguro we went through and everyone went through? Yeah, siguro. Thank you for that, Sir Alex. Or nakarelate while doing the film? Marami po akong pagkakataon na sa mga scenes na gusto ko talaga lang umiyak. Pero ang pinakatumatak sa akin, spoiler na, pero ito talaga, mag-i-honest ako. Yung eksena namin ni Kuya Mon, kasi may eksena doon na dinuraan niya ako. Dumating ako sa point na, pagkadura sa akin, ang nasa isip ko, grabe yung trabaho ko. Yun lang. Kasi, sabi ko nga, para sa aming mga aktor, trabaho pa rin naman to eh. Kumbaga, gusto namin to gawin. Dahil alam namin din, may gusto kami makuha. Sabi ko, umabot ako sa ganito. Naduduraan ako sa mukha. Pero, sa bright side nun, lagi ko inisip, hindi eh. Meron akong faith. At the same time, meron taong mas mananalig yung faith na hindi niya mas naiisip yung mga ganyang bagay. Hanggang yung NC noon na, actually, di ako pinapaiyak ni Direk Romel. Dumapa na ako, naiyak ako ng iyak ko totoong asmakoy. Nagawa kong iyak, hindi ni Father Ruel. Kasi di ko naman alam paano umiyak sa Father Ruel. Pero iyak ko na yun, parang totoong ako na yun na sabi ko, bakit ko ginagawa to? Hanggang after nun, umiiyak sila Father Ama, sabi ko, ang sarap sa feeling pala na naisip ko na nasacrifice ko yung ganung bagay, pero yung resulta, nagaban ako na maayos yung trabaho ko. Ganun. I'm sure may kapalit lahat siya, di ba? Malay mo next year, Best Actor Award, di ba? Manifesting. Okay, so last question kay Sir Alex Medina. I'm just curious na po, ilang beses na po kayo nagkasama ni Sir Pen sa movie? Father? And how does it feel? Ilang beses na? Siguro mga more than mga third time for a movie. I think third time. Yeah, it would seem na like madaling ilagay kami in the same movie, pero hindi siya nagkakataon. It's mostly yung kapatid ko ang laging kasama ni Daddy. And how does it feel pagka ka-work si Daddy? Actually, hindi kami nagkasama. Eksena. Pero iba rin na kasama ko siya kasi nandun kami since the start yung script reading pa lang. So I can see how he really wanted, ganyan naman siya ever since eh. Like yung passion niya for films and acting is hindi matutumbasan talaga yun. It's fun seeing him na speak his mind, and marami siyang actually nung script reading kasi I think this movie I think Direk Cesar wanted it for ano ba sabihin yan? Na MMFF.
yun yung ano namin. Pero like si Dad was saying na sayang yung script, sayang yung story, sayang yung material, sayang everything. Maganda wag ipadaliin yung pelikula kasi meron siyang kahihinatnan eventually. So yun, and here we are. So yeah, it was a fun experience kahit hindi kami ganun na magkasama sa isang eksena. Thank you. Thank you. Good luck sa movie. Kasi yung eksena ko, isa lang, na napakagandang eksena, napaka-importante. Hindi ko lang kung maganda ko nagawa, no? At hindi siya kasama ron. So, technically, hindi pa. Susunod na lang. Okay din actually, para hindi, ano yun, yung stigma ng Nepo baby, syempre parang, at least para nadi-differentiate, hindi nadidikit lagi sa sariling way. Okay. Organization. For the information of all, last 2020, Declaration Missionaries started the initial stage for the cause of martyrdom of Father Ruel. Now, what does it mean? We want the church to recognize that Father Ruel really died as a martyr. Kasi lahat naman po, hindi naman po lahat ng namatay ay pwedeng ma-consider na martyr. No? So ano po yung mga requirements? Unang-una, kailangang mapatunayan natin na si Father Ruel ay namatay dahil hindi niya i-give up yung kanyang pananampalataya. At makikita po ito sa kanyang buhay na binigyan siya ng chance, no, para iligtas sa kanyang sarili. Pero pinili pa rin niya na hindi i-give up yung kanyang pagkapari at saka yung kanyang pananampalataya. That's one. Pangalawa po, kinakailangan mapatunayan natin na pinapatawad niya yung kanyang mga kaaway. No? At ito rin ay makikita din naman sa buhay ni Father Ruel dahil hindi naman siya nagtanim ng galit at siya ay sa halip pa nga ay nagpapalaganap ng kapayapaan. Okay? At pangatlo po, kinakailangan din mapatunayan yung tinatawag nating intercessory power ni Father Ruel na may mga tao na humihiling ng kanyang tulong sa pamamagitan ng kanilang mga pagdarasal. And in fact, sa postulator, vice postulator, nakakatanggap na po ako ng mga testimonies, mga sulat kung paano gumaling yung karamdaman o kung paano naligtas sila, natulungan sa pamamagitan ng intercession ni Father Ruel. So ito po, kaya itong pelikulang ito ay malaking tulong para mapakita natin at mas maipakilala pa, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong simbahan, sa buong mundo, kung sino si Father Ruel. With the hope na sana pag nagtuloy-tuloy itong proseso, ay maidideklara siya ng simbahan bilang isang Pilipinong martir. So clarify ko lang po, Father, mahalaga po na mapatunayan na may milagro through Father Ruel's intercession. Tama ba ba? Sa pagkamartir po ay hindi na kinakailangan actually ng milagro. Yung candidates for sainthood na hindi naman namatay because of martyrdom, ayun po yung kinakailangan ng miracle. No? Pero in case of martyrdom, hindi po kinakailangan ng miracle. Basta we can prove that he died as a martyr. Salamat po. Yung second question ko kay Makoy. Makoy, ano ang realization mo or reflection tungkol sa pagpapare? Realization ko bilang pagpapare na pwede pala magpare. Or yung hirap or responsibility ng pagpapare? Masabi ko muna na ang pagpapare ay napaka-solemn. Dito, isang trabaho lang nakaraniwan ng mga trabaho natin ngayon. Kasi, narealize ko po dito na bibigay mo yung buong pagkatao mo. May natutunan nga po ako sa movie na to, yung sasabi ng vow of obedience. Kasi po si Father Ruel dito, sa totoo lang na nagdadalawang isip siya pumunta ng Basilan. Pero, pinili siya na pinilit and then, mas nangibabaw yung vow of obedience niya bilang misyonaryo na, hindi, Diyos ang pipiliin ko. Iniwan niya lahat, pamilya niya, kung ano may trabaho niya dito sa syudad. Pumunta siyang Basilan at willing na siyang isacrifice yung sarili niya, kahit alam niya delikado to. Yung na-realize ko na ang pagpapare hindi siya biro, na
nasasabihin ko gusto mo, pare hindi. Kaya nga may sinasabi silang calling po, di ba, na gano'n. Para sa akin, kailangan mong di siya pinag-iisipan. Usap mo naman itong mararamdaman na gusto ko na ibigay yung buhay ko sa Diyos. Yun. O tinatawag ka? Na tinatawag ako. Actually, magkasakristan nga po dapat ako. Totoo yan? Kasi po sa San Sebastian ako, Catholic school ako, papunta na ako sa seminaryo. Magkasakristan po dapat ako. Ay, nagsakristan po ako, dapat po magkaseminaryo na po. Eh kaso, nag-artista eh. Naging-David. Salamat po, yun po. Salamat po. Which is a one long take. And it took us how many takes? Parang marami rin yan, di ba? So, yung una naming take, may araw pa, hanggang sa padilim na ng padilim. Pero kaya siya naging memorable din sa akin. And ang haba din kasi nung journey namin nun eh. Kumbaga, may jeepney, tapos gusto mo shinare ko na. May travel talaga. As in, papakita kung gaano kalayo ang eskwelahan mula sa mga kabahayan. So, malayo yung journey, tapos doon na nangyari bigla yung ambush na kinuha one long take. So, yun. Thank you, Ma'am Alora. Bye. Parang gano'n. Si Ken. Yung unang approach ng abducting namin, kinagat ako sa kamay kasi hinihila ko siya. Siyempre, sinampal ko agad. Totoong nakagat. Yung mga sampala namin dito, totoo. Dadagdag ko lang din yung kay sa sinasabi ni Makoy, yung isa sa mga kinikwento niyang eksena kanina. Hindi siya dura, plema. Totoo. Talagang inipon ko yung plemang yun nung araw na yun. At ibinuga ko sorry. Pero doon ko nakita yung professionalism talaga ni Makoy. Isang one long take yun kinuna namin. At take one. Kasi mahirap Oo. Wala na, hindi na namin mauulit pag tinake 2 pa yun. Take 2 ba yun? Dalawa, yes. May closer shot. At yun nga, nakita ko yung mga sampal ko din kay Makoy. Totoo yun, walang daya talaga. Nagsasacrifice siya, talagang tumatama. Definitely masakit yun. At nakita ko rin yung professionalism ni Makoy dahil the whole day, minsan hindi siya bumabangon doon kung saan siya bumagsak. During the shooting, napakarami naming pinagdaanan, bagyo, napakainit, napakahirap pumunta sa location, nasa bundok kami, nasa gubat kami, napakadulas, may mga ilang nadudulas sa mga kasama namin. Grabe ang gera scene ng pelikulang ito. Direk, thank you so much sa paggawa ng ganitong klaseng pelikula. Sir, sadya yun? Sinadya yung may Glenn para mas makabuluhan at mas Oo, during that time kasi, hindi ko alam kung parang inuubo na rin ako nung time na yun. Sabi ko, gamitin ko na to kasi ang ganda nito sa eksena. Yung dura kasi sa pelikula, hindi nakikita pagka manipis. Naramdaman ko parang nabubog na mumuo dito. Sabi ko, at hindi ko sinabi kay Makoy. Pag take, ibinuga ko talaga. Actually, parang 1 hour na, ayaw pa matanggal eh. Makikita niya sa pelikula, totoo yan. Sorry Makoy, sorry. Hindi actually po, kung malalaman niyo lang. Kasi sa script, asing gato lang yung level 2 lang. Hindi ko naman kwento yung detalye. Pero sobrang collaborative ng buong team. Hindi lang sa director, special mention as Direk Racket, Direk Cesar. Ultimo sa aming mga cast, nabibigyan kami ng chance na kung ano gusto namin gawin. Nagkataon, bago kami gawin eksena, may naisip na rin ako na pwede namin gawin eh. Yeah. Tapos nagka-connect na kami ni Kuya Mon na, Kuya, magawin kaya natin to. Yun na din pala nasa isip niya. Kasi, syempre, na yun eh, kumbaga pinakalurok ng paano ka idadawan ng isang tao. Kaya, yung Udura,
ano lang siya, isa lang siyang flavor sa mga eksena. Ang dami pa niyang ginawa sa akin. I mean, Anong flavor? Isa lang siyang part pala. Isa siyang part lang na eksena na pwede. Hindi, ano rin yun eh. Misan-san din yun or representation din na yung karakter kasi ako bilang teroristang Muslim, parang dinuraan ko lang talaga siya. Parang pangyuyurak ng ng personality niya. So makakatulong yun sa pelikula para mas lalong makita yung ni Father Ruel, yung kanyang sabi nga ni Father, maliban dun sa mga pinagdaanan ni Father Ruel tinuturo niya pa rin sa mga kasamahan niya yung pagpapatawad at pagmamahal sa mga kaaway. Napakaganda talaga ng mensahe ng pelikulang to. Ruel Gallardo. Unang-una, maraming salamat po sa inyo lahat na nandito. Mga press, reporters, writers, ultimo sa mga social media creators, sa mga kasama ng mga staff din, ng mga press, kung sino man din talaga nandito. Alam kong, gusto ko lang sabihin na alam ko pag pinag-usapan ng faith sa ngayon, minsan talaga, sorry to say, minsan iba naantok, minsan iba parang nangangalay, iba hindi na natin nasisantabi natin. Pero ito, gusto ko lang sabihin na itong pelikula na to, sa matagal na panahon, bibida ulit ito sa isang project. Kaya maraming salamat. At sa itong project na to, di ko pinalagpas na hindi nyo magugustuhan. And hinihiling ko lang po sa mga sa lahat na nanonood ngayon, ultimo sa mga nanonood sa live, gusto ko sana magkaroon kayo ng mga honest reviews kung ano talaga ang na ipaparating nyo o kung anong pwede nyo sabihin sa akin and sa mga lahat umuubo ng mga artista at sa buong pelikula. Kasi gusto namin malaman kung ano pa i-improve namin kasi alam namin na binigay namin lahat talaga dito sa pelikulang ito. And gusto ko lang ma-inspire lahat din ng gustong gumawa ng mga ganitong klaseng pelikula at napakasarap gawin to. Kaya maraming salamat po sa inyo, sa oras ninyo. And alam ko mahalaga mga oras nyo na dito kayo sa amin, ibig sa mga pamilya nyo. March 5 po, In Thy Name. Gawa po ni Rex Cesar Soriano, Ramel Ruiz, and sa lahat na dito, Mon Confiado, JC De Vera. Dami kasi, JC De Vera, Jerome Ponce, Aya, Ives, nandito po lahat. Binigay talaga namin lahat ng best namin dito. Sana mapanood nyo, In Thy Name. Malapit na rin po ang Holy Week. Sobrang the best na movie na to para sa pag-inilay-nilay nyo sa bahay nyo, sana mapanood nyo. Okay sa mga mall sa sinya. I love you. At magpapatuloy po ang Great Star Media Production sa pagproduce ng 4 na pelikula for this year. Mga pelikulang true-to-life stories na makatotohanan at inspirational para sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga pakipaglaban ng Pilipinas sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, sa mga terorista, at ang laban para sa ating kalikasan. So thank you very much. Thank you very much to all the cast of In Thy Name, directed by Cesar Soriano and Romel Galabia Ruiz. Thank you as well to all our media friends, from our representatives from AFP. Thank you for joining us here, and as well from Radio Veritas. Thank you for joining us in the Grand Media Conference of In Thy Name. Now at this point, to all our media friends, to all our cast and directors, we will also be taking photos in front of the photo wall. So please hold on to that phones, hold on to your cameras, because we will be taking more photos with our casts at the photo wall over there as we play once again the trailer of In Thy Name. Again, malapit na po, cinemas nationwide, March 5, 2025. Yeah. 1, 2, smile. 1, 2. Okay.